Tapos kanina binigyan ko ng allowance. Sabi niya, ay pwede pong ano? Ano sabi mo kanina? Bigyan ko si Papa. Bigyan ka na ba? Pati wallet. Bago Ganda ng wallet tayo. Nagkala ba yun pa? Ay. Ano ba? Kung saan maluwag yung puso mo. Ito po. Thank you. Tama niya na ba yun? Nasaan yung kiss? So, stop muna natin guys. So, ito nga po yung pag-uusapan natin sa video na ito. Ito po ay tungkol nga po doon sa kusang pagbibigay ni Luis ng pera sa kanyang papa kay Tatay Luisito. Ito po ay mula daw po sa allowance na ibinigay ni Tekram kay Luis. So, nakakatuwa lamang po kasi alam mo yung talagang may concern si Luis sa kanyang papa. Kasi alam naman niya na napakahirap din talaga ng buhay ng kanyang papa. Kasi nga ang trabaho nito is doon lamang sa sakahan or sa bukid. Kaya alam niya na kailangan din talaga ng kanyang papa ng tulong. Kaya since yung siguro malaki-laki din po yung allowance na ibinigay ni Tekram sa kanya. So naisip po niya na magbahagi ng kaonte sa kanyang Tatay Luisito. At ang nakakatuwa din po dito kasi talagang may respeto siya kay Tekram. Kasi nga nagpaalam talaga siya kay Tekram kung pwede nga ba daw niyang bigyan ng pera ang kanyang tatay. At also, nagtanong pa siya kung magkano nga bang ibibigay, which is sabi ni Tekram na bahala na daw siya kung ano yung nilalaman ng kanyang or bukal sa kanyang puso. So nakakatuwa lamang po na nakikita natin ganito po na yung respeto ni Luis kay Tatay Tekram is andun pa din, tapos andun din po yung concern ni Luisito sa kanyang tatay talaga, ni si Tatay Luisito. So yan, pagpatuloy po natin ang panonood. Masaya akong nagkukwentuhan kayong ganyan pala ni Papa mo. Or inaanuhan ko lang, kaya nagiging ano lang. Ganyan naman si Papa mo. Yung maganda, open kayo, no? Tay. Pero malungkot tayo, no? Kayo lang dito, no? Hindi, okay lang mo sa akin. May gusto kayo. Basta nakikita ko yung mga anak ko. Okay. Wag lang yun talagang hindi ko sila bibisita, no? So yun nga po, si Tatay Luisito po kasi is nakabukod po kasi. So ito nga pala yung bahay na hinahanap ko dati. Kasi dati nung vlog ni Tekram, dito nga po na bahay niya binavlog ang pamilya ni Luis. Tapos nung pagbalik ko pong manood ng Tekram nga po, Tekram channel. Tapos doon na po nag-vlog si Tekram sa bagong tinitirahan nga po nila Luis, yung inuupahan nga po nila. So yung dating bahay pala nila is si Tatay Luisito pala ang nakatira. So nakabukod nga po siya kasi magkahiwalay na nga po yung mama at papa ni Luis. Tapos yung mama ni Luis ngayon is meron siyang bagong kinakasama. Kaya nakabukod or nakahiwalay po si Tatay Luisito. At natutuwa lamang daw po si Tekram kasi may clip dito or may portion ng vlog ni Tekram na nagkukwentuhan nga po sila Luisito tsaka si Luis tsaka si Tatay Luisito. Kasi magkapareho sila ng pangalan kasi junior po si Luis. So natutuwa lamang si Tekram na ganoon po sila mag-ama, kumbaga open sila sa isa't isa. Namimiss niyo pa ho yung may kayakap? Hindi na. Ilang taon na nga kayo, Tay? 54. Ay, meron pa rin mo. Si Tatay Joe kasi 70, mainit-init pa. Parang bulkang pinatubo. Si Tatay Joe po, sa hindi po nakakakilala, siya po yung asawa, yung namayapang asawa ni Nanay Apple. Yung si Nanay Apple po na hindi yung nanay ni Dave, yung si Nanay Apple na may napakaraming mga anak po. Yung nanay nila Angelo, ano pang pangalan ni na basta marami siyang mga anak na maliliit pa. Tapos yung kanyang naging asawa nga po ay si Tatay Joe na 70 years old na, nagkaanak pa ng marami. Pero yun nga po, sumalangit nawa yung kaluluwa ni Tatay Joe. Ibig sabihin, meron pa naman. May Carol pa talaga. Pero ano lang Tay, focus na lang kayo talaga sa kanila. Ituon nyo na lang yung oras nyo sa kanya. Siya po yung bulsot niya, di ba? Hindi po, yung pangalawa. Pagka nito Tay, hindi na kami kasi para may gagawin pa kayo kuya, Anong gagawin nyo anak?
Sa research po. May research pa sila. Gusto ko magkwentuhan o tayo, mag-shot tayo, maglasing tayo. Pupunta pa ako sa buhay. Tawa si Luis. Saan na lang tayo, pagpunta nyo dun. Mag-shot tayo, kahit content na. Ala, umiinom. Pero nainom pa rin ba kayo? Dalang. Buti. Gano'n kadalas? Kasi po, yung bungad, baka mapabayaan ko. Gano'n kadalas sa isang buwan? O sa isang linggo tayo? Ay, isa. Sa isang linggo, mga isang beses o gano'n. Okay. Kasi yun po yung pinapansin. Ayan, okay po yun kasi at least may pagbabago na talaga sa tatay ni Luis. Kasi dati, palainom talaga itong tatay ni Luis nung lumabas dito sa kulungan. Palainom talaga. So ngayon po, nagbabago na. At least isang beses sa isang linggo daw. Okay na din po yun. Pangpalakas lang ng dugo. Mabuti ito nang sa ganun is hindi rin masira yung kanyang katawan. Tapos yun nga sabi niya na baka mapabayaan daw niya yung bukid kung iinom po siya. At nakakatawa lang din kasi nakikita po natin si Luis na masayang-masaya nga po siya. Nakasama po niya ang kanyang dalawang tatay. Si Tatay Tekram tsaka si Tatay Luisito. Sino-check ko kanina, wala eh. Pero minsan maganda na rin walang parang hindi mo mapahamak yung katawan natin eh, no? Minsan kasi, pagka may ganito ka, at hindi mo alam gamitin, napapahamak mo na yung sarili mo eh. Tapos kanina binigyan ko ng allowance. Sabi niya, ay pwede pong ano sabi mo kanina? Bigyan ko si Papa. Bigyan ka na ba? Pati wallet din. Bago Nagbibiro si Luis eh. Magkano ba yun? Ay. Ano ba? Kung saan maluwag yung puso mo. Ito po. Thank you. 2K. Tama niya na ba yun? Parang 2K yung ibinigay. Sabi ko, kiss ng tatay. Kiss ng... Pero mas maganda, kiss nyo tayo. Nasaan kiss nyo? Kasarap po. Sana pag-aral mo, isipin mo, huwag muna yung jawa-jawa na yan. Ayun. So yun nga po yung short clip natin kinuha sa vlog ni Tekram sa pagbisita nga po nila ni Luis sa tatay ni Luis na si Tatay Luisito. So kung gusto nyo po mapanood yung buong vlog na ito is panoorin nyo po ito sa YouTube channel mismo ni Tekram. At nakakatuwa lamang po talaga na merong pagkukusa si Luis na magbigay ng pera sa kanyang tatay kasi alam niya na kailangan din talaga ng kanyang tatay ng pera. At since meron naman siyang allowance na natatanggap at siguro medyo malaki rin para sa kanya, ay yun, nakapag-isip nga po siya na kung pwede ba niyang bigyan ang kanyang Tatay Luisito. At nakakatuwa din kasi nagpapaalam talaga siya kay Tekram. Ibig sabihin is meron siyang respeto pa din kay Tekram. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So yun, ulit ko nga po pala, ginugulin po natin madasal pasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit na hindi po natin ito hiningi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ang ating Panginoon. At wala mga bagay nito kung hindi dahil sa Kanya. Dilaw spring pa yung kapote sombrero or anything na pwede maging protection sa katawan kapag lalabas po tayo. Nang sa ganun kapag mainit ay hindi po tayo mainitan. Or kapag biglang umulan hindi po tayo mababasa ng ulan. Always take vitamin C para mabusa ang ating immune system. At hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano-ano mga sakit-sakit. So once again, ulit ko hanggang dito na lang po. God bless and bye for now po.